Tuloy ang operasyon naman ng ilang ahensya ng pamahalaan para masawata ang mga nasa likod na patuloy na operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Ang sentro ng balita mula kay Kenneth Pasyente. Mas pinaiigting pa ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagtugis sa mga guerrilla pogo o yung mga patagong nag-ooperate pa rin ng online gaming sa harap ng total ban nito sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tuloy ang kanilang ikinakasang mga operasyon para habulin ng mga individual na nasa likod ng patuloy na operasyon ng pogo. Katunayan, nasa 2,121 na individual na ang naipa-deport nila mula sa mga raid na kanilang isinagawa hanggang noong Disyembre 2024. Habang nasa 337 na individual naman ang nananatili ngayon sa kanilang Pogo Custodial Facility. They are awaiting such deportation and repatriation in as much as we are also waiting for their legal documents, primarily their one-way travel documents, passports, and or NBI clearances. Ibinahagi rin ng PAOK na nakapagsampa sila ng kaso sa ilang mga Pogo personality sa nakalipas na 2 taon na ang iba ay nasa preliminary investigation na, habang inihahanda nila ang pagsasampa pa ng karagdagang kaso. Iniimbestigahan na rin daw nila sa ngayon ang ilang LGUs kung saan madalas mahuli ang mga guerrilla pogo operations. Usually kapabayaan po ito diba? This is a failure of their BPLO to conduct their visitorial and regulatory powers. Ang LGU po ay isa sa may pinakamalawak na visitorial at regulatory powers. Sa ngayon, naabot na raw sa 210 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa mga nahuling pogo workers. Pero kung susumahin naman daw ang halaga ng mga nasamsam na mga kagamitan at properties mula sa illegal na pogo, ay inaasahang aabot ito sa 20 hanggang 30 billion pesos. Samantala, tuloy din ang pag-aksyon ng Bureau of Immigration para sa pogo ban sa bansa. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, mula sa 33,863 na pogo workers na nasa datos ng PAGCOR, 24,779 sa mga ito ang nag-downgrade ng kani-kanilang visa. 22,609 ang kusang umalis sa bansa, pero 11,254 pa raw ang nananatili dito sa Pilipinas. Pero kasunod ng kanilang ikinasang magkakahiwalay na operasyon mula noong nakaraang buwan hanggang ngayong Pebrero, nagresulta ito sa pagkakaaresto ng nasa 518 na individual na nakatakda na ring ipa-deport. Most of the pogo operations now, the illegal pogo operations, are in smaller groups, in gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao. Sa harap ng pagkakahuli ng maraming individual, hamon daw sa BI ang mga pasilidad kung saan mananatili ang mga naarestong pogo worker. Sa kasalukuyan kasing custodial facility, 100 lamang ang kapasidad. Gayunman, tinutugunan na raw ito ng mga kinauukulan. I am not at liberty to divulge yet, pero meron po tayong ini-expect na bagong malaking holding facility for these foreign nationals. Binabantayan din sa ngayon ng BI ang mga individual na nagre-recruit ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa sa pangakong magiging customer service representative sa mga BPO company. Pero pagdating doon ay magtatrabaho pala sa mga scam hub. Sinasaktan sila kapag hindi nila nare-reach yung quota ng mga nai-scam, and at the same time they are being required to be part of the syndicate. Dahil doon, nahihirapan silang humingi ng tulong sa law enforcement ng bansang kung saan nandun sila, kasi technically, miyembro na sila ng sindikato dahil kasama sila sa scammers at ang kanilang mga pasaporte ay kinukuha. Sa tala ng BI, 118 na Pilipino na ang nabiktima ng ganitong modus. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.